Who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you gave the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, sir. And we gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. For the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marbil na isa kaisa sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but sir, I just want to have the executive privilege po regarding this matter. This Ay, operational matter. dito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's eh, why biglang we didn't want to executive attend the last privilege. hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. Oh, And executive no, we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary- question. President Remulla. Duterte is already at the Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun na ang order? tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why Okay. Sinusubukan kong intindihin, okay, yung pangyayaring yan, yung sagutan nitong mga resource person, taga DOJ, PNP, maging yung taga Interpol. Alright? Ngayon, inuunawa ako siya mabuti. Pero hirap na hirap ako. Okay? Kung bakit diyan sa tanong nila, sa mga sinasabi nila, sa sagot nila sa mga senador, hirap na hirap silang ipagko-connect-connect. Okay? Tinatanong ng mga senador ni Amy Marcos, ni Bato, kung sino ang nag-utos na sa arestuhin si dating Pangulong Duterte. Tinanong si Torre, sino ang nag-utos? Sabi ni Torre, Chief PNP. Okay? Ngayon, tinanong si Chief PNP. Tinuturo yung sino ba yun? PCTC? Interpol? Okay? Ngayon, sabi naman ng taga PCTC, hindi daw siya nagbigay ng order. Tinanong ngayon, si Marbil, tinanong ni Bato, sino ang nag-utos? Are you lying? Sabi ni Bato. PNP Chief Marbil invoking the executive privilege na siya namang hindi pinagbigyan ng mga senador. Ngayon, ito si Buying sabi, ito daw ang dahilan kaya ayaw nilang umatin kasi binubuli sila. Alam po niyo yung magsalita ng ganyan ng isang resource person sa harap ng committee ng mga senador, yan po ay pamabastos. Pamabastos po yan. Pag-question po yan sa integrity ng committee. Oo. Mabuti na lamang itong mga senador ay pasensyoso, hindi sila abusado. Kung nagkataon na ginawa yan ni Boyang sa kamera, sa harap ng mga congressman, tapos contempt yan. Sigurado, contempt yan. Diba? Contempt yan. Okay? Ngayon, naisip ko, gaano ka man ka-professional
abogado ka man, PMER ka man, okay? Kapag meron kang pinagtatakpan, hirap na hirap kayong i-connect yung mga bagay na kung saan kayo ay involved. Hirap na hirap kayong i-connect kasi nga, ang kasinungalingan talaga, mahirap siyang itago. Mahirap siyang itago. Totoo yan. Dito ko na pagtanto, na kahit gaano ka man ka-professional, abogado na yan, pero hirap na hirap sila. Ito si Aimee Marcos, hindi naman to abogado eh. Si Bato, hindi naman to abogado. Ngayon, ang sagot nila, ang kanilang paraan para hindi sila mabuking, hindi ma-ibulgar ang kanilang pinagtatakpan, ang sagot nila, executive privilege. Ang problema kasi sa kanila ganito. Ang problema sa kanila ay ganito. Panay ang pa-interview nila sa media. Okay? Si Tory, si Linby Crimolia, maging si Buying patungkol sa ICC. Ngayon, doon sa media, yung mga sinasabi nila sa media, pagdating sa Senate, tatanungin ngayon, yung tungkol sa sinasabi nila, sasabihin nila, hindi, out of context yan, out of context. Hindi yan. Ay, ano kalokohan yun? Diba? Anong kalokohan yun? Kasi nga, may dahilan ang mga senador kung bakit hindi na po tinatanggap ang kanilang pag-invoke ng executive privilege kasi nga nauna na silang magbulgar doon sa media eh. Di ba? Nagpa-follow up question na lang itong mga senador doon sa mga pinagsasabi nila sa media. Ang hirap naman unawain na kung sa media nga binubulgar ninyo, kayo ang nagbubulgar niyan. Tapos sa Senado mag-invoke kayo ng executive privilege, ano yan? Pinagluloko yung sarili niyo. Di ba? Nagmukha kayong katawa-tawa, nagmukha kayong mga tag doon yung immature. Nagmukha kayong mga immature, mga taga DOJ, Buying. Di ba? Kaya ako sinusubukan kong unawain ng pangyayari. Gusto ko maging neutral dito sa pangyayaring ito, pero hindi mo maiwasan talaga na punahin, mapansin ang mga tinatago nila, yung gusto nilang pagtakpan. Okay? Katulad niyan itong ambasador na si Marcos Lacanilaw, sabi niya, siya daw po ay nag-oversee doon sa pag-impose ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Nandun siya sa pasimula. Okay? Hanggang sa pagdala kay dating Pangulo sa ICC, sabay siya. Nandun siya. Ngayon, tinanong siya, alam mo ba kung dinala si dating Pangulong Duterte sa competent judicial authority? Hindi, sabi niya. Hindi raw. Paano niya nasabi hindi niya alam? Nandun nga siya nga nag-oversee. Pinagbigyan siya ni Bato. Nagbigyan siya, hindi siya kinontempt nung una. Kahit na itong mga supporter, itong mga Pilipino na supporter ng mga Duterte, pinupost si Bato, pinupost si Ruben Padilla
na i-contempt kung sino man yun, yung si Marcos, Nakanilaw. Pero sabi ni Bato, sabi ni Robin Padilla, hindi. Ayaw ng mga Duterte na i-contempt itong mga ito. Yan, nung bandang huli, napilitan si Bato, na nainis na, na-contempt nga. Kinontempt na lang. Kasi talagang matigas ang panindigan, ang kasinungalingan, di umano, nitong si Marcos Lacanilaw na ambasador. Nung kinontempt, ang problema naman ay ito. Nung kinontempt, ang contempt order mula sa committee ni Aimee Marcos, hindi po pinirmahan ni Senate President Jesse Escudero. Wow! Bakit? Alam po ninyo nakakadismaya sapagkat itong Senate President ay merong contempt order mula sa committee ng isang Aimee Marcos na may kinalaman sa foreign committee. Tama. Nung kinontempt itong si Marcos Lacanilaw, hindi pinirmahan. Bakit? Bakit ganon? Di ba yan po ay isang uri ng pamabastos? Kawalan ng respeto sa committee na pinamumunuan ni Aimee Marcos. Di ba? Narito ka. Senate President ka tapos hindi mo kakikilalanin ang contempt order na isang committee na nasa ilalim mo. Wow! Ang tanong, bakit Senator Chis? Bakit hindi mo nare-respeto itong committee ni Aimee Marcos? Ang tanong ko, ito kaya first time nangyari sa Senado na merong committee, merong contempt order mula sa isang committee, pero hindi kinilala ng Senate President? First time kaya ito nangyari sa Senado? Katawa-tawa. Grabe ang pamabastos. Binastos na ng mga resource person ng pag-question na sila daw ay binubuli. Binastos din ng mismong Senate President ang mismong ahensya ng kanyang pinamumunuan. Ang bira ito. Ngayon, para sa taong bayan, mga senador, lalo ko natin si Escudero, kayo ba ay hihingi ng respeto sa taong bayan? Kayo ba ay hihingi ng respeto sa Senado, para sa Senado, mula sa taong bayan? Kung gayon, kung kayo hihingi ng respeto mula sa taong bayan, respetuhin niyo muna dapat ang inyong pinamumunuang institusyon bago kayo manghingi ng respeto sa taong bayan. Di ba? Kasi kung yung ikaw mismo, Senate President, hindi mo na respeto ang komite, ang ahensya na pinamumunuan mo, wala kang karapatan manghingi ng respeto mula sa taong bayan. Di ba? Ano ang dahilan kung bakit hindi pinirmahan ni Chis Escudero? Ayaw ba niyang magalit sa kanya ang executive? Si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos?
Dahil pwede siyang matanggal sa pagiging Senate President pag siya ay pumayag na pirmahan itong contempt order. Kung sa bagay, pansin naman natin itong si Senador Jesus Escudero ay very close po siya sa administrasyon, close po siya sa Speaker of the House, close din po siya sa Dilawan, sa mga Dilawan. Siyempre hindi natin maalis na ang kanyang sympathy ay mas matimbang para doon sa mga kung saan siya close. Kaya nga ito pahayag ni pahayag ni Amy Marcos patungkol sa hindi pagpirma ni Jesus Escudero sa contempt order. Ano sabi ni Amy Marcos? Siya po daw ay dismayado kay Jesus Escudero at ito daw po ay pagturing bilang isang pamabastos o kawalang respeto ng Senate President sa committee na kanyang pinamumunuan. Amy Marcos. O, di ba nakakalungkot? Nakakalungkot na binabastos ka na ng mga resource person mula sa DOJ, pati yung Senate President, binabastos din ang komite. Di ba? Tayo ngayong bilang mamamayan na naghanap ng balance na pagdinig, patas na pagdinig. Sa tingin ko naman, itong ginagawa ni Amy Marcos ay patas naman. Kaya nga tinatanong lahat